Yo, what up? Tara pag-usapan po natin kung ano ang mga opinyon ng mga tao. Sama na po dito ang mga iba't ibang komento, pahayag po ng mga abogado patungkol sa SC ruling na ito daw pong impeachment ni Sara Duterte ay unconstitutional. So yan yung pag-uusapan natin sa video nito. So umpisahan na natin to. Hindi na natin pagtatagalin to, but please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Tara, let's go! So, ayan nga mga tol. Tara, umpisahan natin to. At ayon nga po dito sa balita, no? Itong makamakailan lamang, ay sabi po dito, IBP nananawagang sundin ang SC ruling na unconstitutional ang impeachment kontra VP Sara Duterte. So, may mga di sang-ayon, may mga sang-ayon, magkakaibang pananaw. Mga grupo ng mga abogado, ito po yung ayon sa balita dito. Panoorin po muna natin bago ang lahat, no? Play natin. So, ayan po yung mga nakita po natin, no? Sabi po dito ni Attorney Domingo Cayosa na dating IBP President. Sabi, itong desisyon, no? Kung di po ako nagkakamali, disclaimer lang, na ito pong desisyon ng
Supreme Court, no? Sabi nga po ay hindi gaya po ng pananaw ng iba. Nagkakamali po ito no? Nagkakamali naman ang Supreme Court. In a number of instances, the Supreme Court has corrected itself and reversed its own ruling. So may mga ganong instance daw na nagkakamali, kinukorek nila ang kanilang sarili mismo, nire-reverse nila ang kanilang mga pagro-rule, no? Mga ruling yan sa mga alatuntunan kung paano gagawin ng mga bagay-bagay katulad po sa impeachment. Ibig sabihin, hindi po ito gaya ng iisipin ng iba na kapag ka nagdikta, nagsalita, nagsabi ng kung ano mga bagay, ay sila na yung kumbaga dapat pakikinggan lamang at wala nang iba. Remember, diba? Hindi lang naman po Supreme Court ang bumubuo ng gobyerno, no? Ilang branch po yan, diba? Branches of government. Makikita po natin sa good governance, iba-iba rin po ang mga tao maging sa Supreme Court. Iba-iba po yung mga nagtatrabaho dyan, no? So, as long as nasa good governance sila at ginagawa nila yung trabaho nila, nandun, nakasaad maging sa konstitusyon yung kanilang ginagawa, hindi nalalabag o naman, hindi napapabayaan, di ba? Okay yun no? Disclaimer again, correct me if I'm wrong. Okay yun. I think okay yun. Dapat okay yun. Kasi pagka meron na po mga mali, no? Sabi nga nagkakamali po ang Supreme Court. Pwede nilang i-correct, baguhin ang mga kanilang mga desisyon. Ang tanong, no? May mga binago ba ngayon? Sabi po sa mga kasunod po na sinabi ni Atty. Domingo, paurong ito Kasi kung titignan mo, nagdagdag na mga requirements, wala naman sa konstitusyon. And worse, it makes holding them accountable more difficult. Itong issue na ito, it will affect future generations kung it will remain as it is. So, ayan. Ano masasabi ninyo dyan? Kasi, 'di ba? Dapat may nangyayari pa rin. Hindi pwedeng wala lang. Especially, sabi nga po ay yung mga high government official. Sino na po ang aano sa kanila? Sila ba'y absuelto na dahil sila matataas? Kapag kilala, pag makapangyarihan ang mga tao, ay absuelto na po ba sa mga bagay ng pangungurap o gumawa ng kahit ano? Ganito po ba yan? So, I believe hindi po ganyan ang gobyerno po natin. At kung may pananagutan po si Sara Duterte, yun pa rin po ang dapat na focus dito. Kasi magkaroon man ng mga pagbabago, no? Ito, tulad po ng pinag-uusapan na SC ruling, no? Correct man nila ang kanilang sarili, reverse nila kanilang ruling, mas magiging matimbang pa rin po na kailangan maimbestigahan si Sara. Bakit? Diba? Kasi pangangailangan po ito. Baga national po naniniwala na pangmalawakan, pangmalakasan na at mabigat po ang kaso. Yung bigat ng na isinasampa sa kanya ay matibay yung ebidensya. Yan po ang aking pinapaniwalaan na bagay, dahil kung hindi mabigat, no? Bakit umaabot sa punto na ganito? Talagang decidido ang kampo po ni Sara Duterte na hindi tutulan talaga nila yung decidido sila na tutulan talaga yung impeachment na to, no? Hindi sila agree talaga. Imbis na magpatianod kung ano yung nangyayari, kaso iimbestigahan, dahil kung hindi naman totoo, no, 'di ba? Mananagot din naman kung may mga paglabag doon. Pero ngayon parang sabi nga tila pa urong daw, no? So
dito naman din, no, kay Rep. Joel Chua, dahil sabi nga po ng IBP, pakinggan, no, nanawagan sundin ng SC ruling na unconstitutional impeachment. Sabi ni Joel Chua, I understand where IBP is coming from. In fact, I empathize, but we in the House have the exclusive power to advance articles of impeachment exactly as the Constitution provides. We did not act in disregard of due process. So, sila ay but we in the House have the exclusive power. Nasa eksklusibong kapangyarihan sila, no? Para mag-advance yung articles of impeachment na alinsunod pa rin kung ano yung ibinibigay ng konstitusyon, at hindi po nila dinidisregard, no? Ano mang gagawin nila na due process, hindi i-disregard kung ano yung nararapat, no? So ngayon guys, no, makikita po natin kahit dito po sa, kung napanood na po ninyo yung debate ni Attorney Libayan at ni Kristan, no? Sa content creator din ito na hindi man siya abogado pa, marami po siya nalaman at sinisikap niyang aralin yung mga sinasabi niya. Hindi po siya gaya ng iba na talagang mayroong biases. So, naniniwala ako wala siyang biases, and kung ano yung nararapat naman, tingin ko tinitignan naman niya yun. Anyway, maaari magkaroon kayo ng ibang kaisipan dyan, comment down below. Pero pagdating kasi dito, no, dati pinapanood ko rin kasi si Attorney Libayan. Pero si Libayan, no, later, pagdating ng mga usapin na dito kay Duterte, tila medyo iba din, no? O kayo na ang mag-iisip dyan. Tila against din siya sa impeachment, no? So, ito ba'y maraming pwede pumasok sa isip natin kasi may mga content creator na pro Duterte. May mga pakalat din na sabi nga meron daw po na yung mga content creator, no, before yung pinatawag po yata sa saan ba yun? Sa hearing, nagkaroon ng hearing ba tawag doon? Correct me if I'm wrong. Mayroon, may natatandaan ako na pinatawag yung mga content creator na parang nag-training pa sila o nagkaroon ng pagpunta doon sa China. And makikita mo yung mga vlogger na yun nagpapakalat ng fake news. I don't want to think na si Attorney Libayan ay isa sa mga pro-China o pro-Duterte, no? At di naman ako naniniwala siya ay fake news, no? Dahil abogado siya, alam niya dapat sinasabi niya. At naniniwala ako na hindi siya fake news. Pero yung kung paano, no, gagamitin yung mga nalalaman niya, I think merong bias dito na part. Hindi ko alam kung ano ba to, no? At yun ay opinion ko lamang, no? Disclaimer lang, guys. Pero 'di ba? Kung titingnan natin yung mga tao, dapat hindi tayo yung pag-iisip na papakinggan o titignan natin mas matimbang kung ano yung sinasabi ng mga tao lang, kundi dapat yung kung ano yung laman. Dito sa panonood nga natin dito sa pag-uusap ni Kristan at ni Attorney Libayan, makikita po ninyo yung paghahamon ni Libayan sa isang debate, no? Pero lumabas po doon yung pagiging unprofessional din po niya, na may mga words na BO-BO, no? At hanggang dulo yan, dulo yan. Hanggang dulo, makikita mo na tinawag niyang ganyan si Kristan.
Anyway, malayong usapan na po yan. Pero hindi naman siya ganun ka-unrelated. May relevance pa rin ito sa kanilang mga pinag-usapan dahil hindi naniniwala si Libayan na alam ni Chris yung kanyang sinasabi. Pero kahit nga, sabi nga po na marami, kahit hindi ka attorney, madali mo maiintindihan na kailangan mag-proceed itong impeachment na to. Tayo po na mga simpleng mamamayan, ang mga nakakarinig, mga pinag-usapan nito mga professional na ito, no? Mga lawyers, no? Sabi nga ito, mga lawyer na tong mga nagbibigay ng kanilang mga kanyang opinion, pero sila mismo ay nagdedebate. Ibig sabihin merong mali, merong kulang, merong kailangan iayos, no? So hindi na tayo lalawig dun sa mga bagay na yon, pero 'di ba, dun tayo kung ano yung nararapat, kasi mas matimbang pa rin na dapat may managot. Dahil kung hindi, mapawalang bisa ito, mawalan ng kabuluhan itong impeachment trial kay Sara Duterte, no? Paano mangyayari sa mga susunod na henerasyon nga, gaya po ng sabi ni Attorney Domingo, kung it will remain as it is, di ba? Paano na yung future, no? Sa mga susunod, magkaroon man, no, wag naman nawa ng mga mandarambong, ganito pala ang kailangan ng gagawin, no? Kung ano yung mga loopholes, yan lang pala ang gagawin para hindi na mag-proceed, no? Hindi na mag-advance yung articles of impeachment or anything na nakaharap ng isang government official, high public government official. Anyway, hanggang dito na lamang tayo mga tol. Ikaw, anong masasabi mo dito sa usapin ng SC ruling na unconstitutional ang impeachment ni VP Sara Duterte? Comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.